Sa ngayon po ay patuloy pa rin natin binabantayan itong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang nasabing low pressure area ay embedded or nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone. Yan po yung linya ng mga kaulapan na namamataan po natin dito sa ating latest na satellite animation. And as of 2 a.m. ay upgraded na po to high itong binabantayan na LPA. Ibig sabihin po sa susunod na 24 oras ay maaaring maging isang ganap na bagyo itong binabantayan po natin na low pressure area. So mag-antabay po tayo sa mga updates na ilalabas ng Pag-asa sa mga susunod na oras patungkol dito sa binabantayan na low pressure area. As of 3 a.m. ay huli itong namataan sa layong 155 kilometers east-southeast ng Tagum City, Davao del Norte, at nakikita po natin sa ating latest satellite animation yung mga kaulapan na dala po nitong binabantayan na low pressure area ay nakakaapekto na sa malaking bahagi or buong Visayas at Mindanao. Kaya asahan po natin ang maulan na panahon sa malaking bahagi po ng Kabisayan at Mindanao area ngayong araw. Meanwhile, sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon or particularly over Luzon area, dito po sa may eastern sections ng Southern Luzon, dyan po sa may Quezon and Bicol region, ay nakakaapekto po yung shear line. At yung northeast monsoon naman ay nakakaapekto naman sa nalalabing bahagi ng Luzon. So inaasahan po natin itong mga weather systems ay patuloy na mag-iiral at makakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa, especially po itong binabantayan na low pressure area na posible pong magdulot ng maulan na panahon sa Visayas at Mindanao hanggang sa darating na Biyernes po yan. So doble ingat po sa ating mga kabayan dahil tuloy-tuloy po ng mga pagulan inaasahan natin, especially po sa mga low-lying or mga flood-prone areas, possible po yung mga pagbaha o pagguho ng lupa. So doble ingat po sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao area. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon dito sa Luzon ngayong araw. Dulot po ng epekto ng northeast monsoon o hanging amihan, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kasamang light to moderate na mga pag-ulan ngayong araw dito sa Cagayan Valley, gayon din sa Cordillera Administrative Region at sa Aurora. At kanina po, gaya ng nabanggit natin, yung shear line po ay nakakaapekto sa may eastern sections ng Southern Luzon, dyan po sa may Quezon at Bicol region. Kaya magiging makulimlim din po yung panahon ngayong araw. Possible po yung mga moderate to heavy na mga pag-ulan. So ingat din po sa ating mga kabayan dyan sa Kabikulan, pati na rin sa ating mga kabayan sa Quezon Province. Maaaring makaranas din po ng mga pagbaha, pati na rin yung mga pagguho ng lupa, especially po sa mga low-lying or mga flood-prone areas. Sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap po na kalangitan inaasahan natin ngayong araw. So may chance pa rin po ng mga biglaan o mga panandalian na buhos ng ulan. Usually mga light lamang or mga pag-ambon ang possible na maranasan ngayong araw sa nalalabing bahagi ng Luzon. Diyan po sa may Ilocos Region, ilang bahagi ng Central Luzon, dito po sa Metro Manila, ilang bahagi po ng Mimaropa at Quezon Province, sa Calabarzon area. So magiging makulimlim lamang po yung panahon, especially sa may areas po ng Calabarzon and Mimaropa, dulot pa rin na epekto nitong northeast monsoon, pati na rin ng shear line. Temperature forecast naman po natin ngayong araw sa mga piling syudad dito sa Luzon. For Lawag po ay aabot ng 31 degrees Celsius. Medyo may kalamigan po sa Tugigaraw ngayong araw na yung agwat ng temperatura ay maglalaro mula 22 hanggang 28 degrees Celsius. Para naman po dito sa Baguio, yung agwat po ng temperatura ay maglalaro mula 15 hanggang 24 degrees Celsius. 31 degrees Celsius maximum temperatures naman ngayong araw dito sa Metro Manila. 30 degrees Celsius para sa Legazpi at sa Tagaytay naman ay maglalaro mula 23 hanggang 29 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, gaya po na nakita natin sa ating latest na satellite image kanina or satellite animation, ay magdudulot pa rin ng mga pag-ulan itong low pressure area pati na rin ng Intertropical Convergence Zone sa buong Visayas at Mindanao. So maghapon na makulimlim na panahon po yung inaasahan natin, possible din po yung moderate to heavy na mga pag-ulan. So ingat po sa ating mga kabayan over Visayas and Mindanao area. Meanwhile, dito naman po sa Palawan, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap din po yung kalangitan. At kung may mga pag-ulan man, mostly mga isolated lamang na mapagbuhos ng ulan. So ito yung panandalian o mga biglaang buhos ng ulan na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi.
Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad sa Palawan, Visayas, and Mindanao area. Dito po sa Kalayaan Islands, yung maximum temperatures po natin maaaring umabot ng 32 degrees Celsius. Para naman sa mga piling syudad dito sa Kabisayaan, dito sa Iloilo, Cebu, pati na rin sa Tacloban, yung maximum temperatures po natin naabot ng 30 degrees Celsius. Ganyan din sa Cagayan de Oro as well as sa Metro Davao. At dito naman po sa Zamboanga, yung agwat po ng temperatura po natin ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat po sa mga plano pumalaot sa mga dagat baybayin ng Luzon at yung eastern seaboards po ng ating bansa. Inaasahan po natin yung mga katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. So doble ingat po sa ating mga kababayan na mangingisda, pati na rin yung may mga maliit na sasakyang pandagat.